So hi guys, ito nga pala yung kabuuan ng aking vlog dito sa The Gundam Base na matatagpuan sa may Diversity Tokyo Plaza. So free entrance lang to. Isa siyang malaking mall pero nasa upper level yung Gundam Base. So buong floor, hindi naman, parang 70% ng upper floor is Gundam Base area. So makikita nyo dito is iba-ibang uri ng Gundam. So, for all you know, ang Gundam is a science military fiction created ni Hajime Yatate and ni Yoshiyuki Tomino. So, sana tama yung pronunciation ko. And then, original work siya ng Mobile Suit Gundam. So, created siya noong April 7, 1979. So, alam ko, nag-run to sa Philippines from 80s and late 90s. Kasi naabutan ko pa to, I think, Saturday siya pinapalabas ng mga 10 a.m. Kung hindi ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong, guys. Pero alam ko, sa pag-aakala ko, ganon siya. Kasi nakita ko pa to eh. Kasabayan siya ni Mask Rider Black, ni Maskman, ni Ultraman. So, yun yung mga sikat na sikat ng 90s na nagkaisip na ako. Yun ang mga sikat na Japanese creature na pinapalabas dito sa Philippines. So, nakaka-tempt bumili dyan kasi sobrang ganda ng mga Gundam na yan, ng mga robot na yan. Alam ko, until now, marami pa rin nagko-collect ng mga Gundam series na ganyan. Pero talagang sobrang mahal niya talaga. Parang, wala kasi talaga siya sa budget ko. Marami kaming gustong puntahan, pero ito kasi wala siya sa plan. Pero dahil close yung iba namin pinuntahan nung November, kaya dito kami napunta. So, yung price range niya, sa maliit pa lang, nag-range siya sa 7,000 yen. So, roughly around 3,000 pesos. So, imagine niyo, diba? 3,000 pesos din yun. Ang hirap din ilabas ng ganun kalaking pera. Pero malulula ka talaga sa sobrang daming Gundam na robot na yan. And hindi siya basta-basta. Yung iba dyan, naka-glass pa. Tapos yung iba, malalaki talaga, as in matataas na robot na talaga. At take note, ang dami pa rin bumibili dyan nung time na nagpunta kami. Alam ko, recently, si Dennis Trillo nagpunta din dyan at nag-purchase siya ng madaming Gundam. Kasi nakita ko sa IG niya na galing sila doon. So, ayan yung mga iba-ibang character na cartoons. So, malulula ka talaga pag nandyan ka. As in, kahit ako kung talagang hindi ako sa money talagang bibili ako, pero hindi siya priority. For my sake lang, na makita ko sila, okay na ako doon. So, kung magugutom man kayo, sa baba niyan, maraming kainan. And then, sa baba din yan, nandun si Hello Kitty. So, hindi ko na pinuntahan kasi hindi naman ako fan ni Hello Kitty. Pero ito, talagang, ito ay isa sa mga gustong-gusto kong makita rin. Kahit hindi siya kasama talaga sa itinerary namin nung nagpunta kami sa Japan. Pero, sobrang ganda niya talaga. As in, mapapawaw kapag nandyan ka. So, ayan po ang mga itsura nila. 'Di ba? Ayan, ito yung ayang malaking robot na yan. Meron bumili niyan nung time na nandun kami. Parang 10 sila na nagturo niyan at binili nila yan. At umabot yan ng 75,000 yen. So, ganun lang talaga. Ganun talaga karami pa rin ang fan ng Gundam. Kasi alam ko until now marami pa rin nagko-collect niyan eh. At marami pa rin ako nakikita sa FB. So, ayan na po. Marami pong salamat sa inyong panonood. Please follow, like, and subscribe to my YouTube channel and also to my FB account and to my FB page. So hanggang sa muli, ito ang inyong Lakwatcher ng Appraiser or si Madre Romero na magpapakita ng iba-ibang uri ng culture dito sa Japan at sa iba pang lugar dito sa Pilipinas. Maraming salamat. Paalam!